maging sa aking nakita, maliit na pagkakamali man, Panginoon, na hindi kaya-aya sa inyong harapan, patawarin mo po ako, Lord. Gamitin mo lamang po ako, Lord, na maging daluyan sa pagpapala mo sa oras na ito. And 7 times anointing, O Lord God, ang inyong ipagkaloob sa akin. Lord, anumang gawa ng kaaway, Lord, hahadlang man sa oras na ito, maging ang aking amo man, Panginoon, at nawa hindi po siya laging tumawag sa akin sa oras nito, Lord. Hallelujah, pigilan mo po muna siya, Panginoon, na hindi po niya ako ma-distract upang matapos po namin ang salita mo na ito, Panginoon, na walang distraction. Lord Jesus, let your will be done. Ang kalooban mo pa rin ang masusunod at hindi sa akin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord God, buksan mo po ang spiritual na pandinig, Panginoon, at sa mga kapatiran pa na hindi nakapasok ngayon, O Lord God, hipuin mo po ang kanilang mga puso na muli, Panginoon, magkaroon po sila ng kabigatan sa kanilang mga puso, Panginoon, upang makadalo sa gawain mo. Wala po kaming ibang itinataas, Lord. Ako po inyong ibaba sa pinakamababa ng libig, Panginoon. At tanging salita mo lamang, Panginoon, ang mamutawi sa aking bibig, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, and I claim victory sa pangalan mo. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, mga kapatid, no? Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon sa pagkakataong ito dahil tayo po ay mayroon pang buhay at nakapag-aral pa po tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, na ito po'y continuation po ito sa ating topic last, mga kapatid, no? Sa letter E, about po yun sa truthfulness as Christian, mga kapatid. And nasa letter B na po tayo, mga kapatid. Hallelujah, ito po ay isa din pong paalala at bilang Kristiyano, mga kapatid. Dahil marami pong Christian ngayon na magaling lang sa salita ng Diyos, pero may pagkaugaling sinungaling. Amen? Hallelujah. At nawa, praise God, dito sa God is our strength, wala po yan dito. Siguro makapagsinungaling tayo sa mga slight lang, pero pakinggan po natin ang ating pag-usapan ngayon, mga kapatid. Kung maganda ba pakinggan o maganda ba, mga kapatid, ang resulta sa isang tao na namuhay sa kasinungalingan. Amen? Hallelujah. Even mga tinatawag, mga kapatid, for example, meron po akong asawa. Amen? Hallelujah. Tapos meron akong tinatago na nakapagsinungaling ako sa kanya. Praise God. Hallelujah. Ang pagsinungaling kasi, mga kapatid, ito po ang hirap na, yes, nagpapatawad po tayo, pero ang hirap na pong ibalik yung tiwala sa isang tao na minsan ka nang naluko. Tama? Hallelujah. Sa lahat po dito na magkaroon ng partner, at I hope, mga kapatid, alam ko pong lahat tayo nagkaroon na po tayo ng partner. Sino na po ditong naluko sa kanilang mga partner na akala mo ikaw lang, pero duha pa lang. Hallelujah. Sino po dito, mga kapatid, taas ang kamay? Sino po ditong naluko or kayo ang nangluko? Hallelujah. Kasi ang ating topic ngayon, mga kapatid, is nakaka-excited, no? The Christian and honesty, mga kapatid. Hallelujah. Kung dito po muna tayo sa Christian, mga kapatid, ang Christianity po ay mula po yan, nagsimula po, tinatawag yung Christian mula po sa Acts. No? Sa Acts po nagsimula ang tinatawag na Christian. Sa Acts 11, verse 26 po. Dito po muna tayo. Dahil kabagi na po tayo bilang Kristiyano, tinatawag na rin po tayong Christian. Ibig sabihin sa Christian, mga kapatid, namuhay ng tapat. Namuhay tayo na may takot sa ating Panginoon. Namuhay tayo, mga kapatid, na sinusunod natin ang ating Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Hallelujah, correct me if I'm wrong. Dahil sa oras na ito ay ito po yung ating topic about po sa honesty. At siguro, ang iba dito, naluko na sa kanilang mga partner. Akala ninyo kayo lang. Pero nawa, wag naman natin gawin ngayon. Amen, sa new generation natin, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ang isang Kristiyano, mga kapatid, hallelujah, ay bago na. New life, diha sa Ginoo o sa ating Panginoon, mga kapatid. At maging honest tayo sa ating paglilingkod sa Diyos kasi may posibilidad na kung tayo po'y nagsinungaling, baka hindi na tayo pagkatiwalaan ng ating Diyos. Amen? The Bible emphasizes the importance of honesty as a core principle for living a life pleasing to God and building a strong
relationship. Diba? Praise God. Ano po daw mga kapatid? The Bible emphasizes the importance of honesty as a core principle for living a life pleasing to God and building strong relation. Nakatry na kayo ng relasyon mga kapatid na grabe yung tiwala ninyo bago po ako, no? Ako nakatry talaga ako. Isa po akong tao na talagang stick to one talaga ako sa asawa ko mga kapatid. Grabe yung tiwala ko kahit pagsabihan pa ako sa mga kapitbahay na, alam mo ba, ganito yung asawa mo. So, bakit gusto niyong sirain yung pamilya ko? Ganun ba? Grabe, strong na pagsalig o pananampalataya ko sa kanya na hindi niya ako lulukuhin, di ba? At ganun din po mga kapatid sa ating Panginoon, praise God, na may tiwala ang Diyos sa atin. At kailangan po natin na hindi po mabibigo ang Diyos sa ating mga kapatid. Kaya, meron pong mga salita ng Diyos na itinuturo sa atin. Amen? Mahirap kasi mga kapatid, yung tiwala niya sa atin is mawala. Amen? Dahil marami pong gagamitin or marami pong pwedeng gamitin ng Diyos. Kahit wala ng taong magpagamit, pwede niyang utusan yung bato. Amen? Pwede niyang gawin mga kapatid kahit ano. Hallelujah. Kung wala na siyang mautusan na tao. Basta yung mga tao, kawawa talaga. Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nandito at hallelujah, tumutugon tayo. Amen. Sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito sa ating binabasa mga kapatid, huwag kayong magbayad sa kanino man ang masama sa masama. Amen. Isang paalala sa atin na kung ginagawan man tayo ng masama, huwag natin din silang gawan ng masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harap ng lahat ng tao. 18. Kung maaari, ayon sa inyong makaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. 19. Huwag kayong mga giganti, mga inibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat sa akin, ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Okay. Dito po, as a Christian mga kapatid, meron po tayong tinatawag, hallelujah, na Christian and honesty. Hallelujah. Praise God. Diba? Closely related to truthfulness. Is honesty, there is never any excuse for dishonesty in the life of genuine child of God. Diba? Walay excuse dito mga kapatid na hindi ka mag-honest sa ating Panginoon as a genuine or kung totoo tayong anak ng Panginoon. Dili ka anak sa gawas. This applies to our private lives, relation with family and friend, and to our business dealing. Okay? As a Christian mga kapatid, pinaka-importante na maging honest tayo to apply our private life, no? Hallelujah. And then relation with family, kung mayroon po tayong karelasyon, dapat honest tayo na ikaw lang mahal ko, wala nang iba. Wala nang kapantay sa aking pagmamahal sa iyo. Hallelujah. Bumabalak naman ako na yun. Okay. Hallelujah. Salamat po, Sister Juliet. Na-miss ka po namin. I love you with the love of the Lord. Ayan. Hallelujah. Isa sa mga Kristiyano na dapat tayong maging honest sa Diyos. Kung tayo man ay nabibigatan, huwag tayong magsinungaling sa Diyos. Lord, bigat ng bigat ngayon. Alam nyo kanina, matid, bago po ako mag-word of God dito, talagang lumalamig hanggang ngayon, malamig yung paa ko, malamig yung kamay ko. Sabi ko, parang iwan ko yung feeling ko na nang lalamig ako lahat ngayon mga kapatid, di ko alam. Pero sabi ko, Lord, let your will be done. Kaya pati yung puso ko matid, kumakabog-kabog. Kumakabog. Ayan mga kapatid. Okay, balik po tayo mga kapatid. The Christian and honesty recompense to no man evil for evil, but provide things honest in the sight of all men, mga kapatid. Sabi nga dati sa ating binabasa. And then, ang honesty, or ang pagiging honest, mga kapatid, nag-emphasize po ito
hallelujah, na magkaroon po tayo ng building a relationship sa bawat isa, mga kapatid. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, be honest, no? Kung wala man tayo sa mood, Lord, parang ang hirap ngayon, parang nabigbigatan ako. Amen? Huwag po tayong mahiya na umiyak tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 9, praise God, huwag kayong mga buluan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Wag na po daw tayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na natin yung dating tayo. Yung dating ating sinungaling. Oh, doon na kasi dito tayo eh. Hallelujah. Di ba? Praise God. Ngayon, ang sabi dito mga kapatid ay kailangan ang dating pagkatao pati na ang kaniyang mga gawa. Hallelujah. Dahil hinubad na tayo mga kapatid, maging honest tayo sa ating Diyos. Amen? Maging honest tayo sa ating Panginoon. Number 1, God demands honest. Amen? Dinidemand po ng ating Panginoon yung honest mga kapatid. Hallelujah. Dahil ayaw niya yung tayo ay magsinungaling sa Kanya mga kapatid. Marami po ngayon na nagtuturo pero magsinungaling. Huwag po natin gawin yan mga kapatid. Lagi po nating tandaan, hallelujah, na sa Panginoon mga kapatid, hindi po tayo pwedeng magtatago dahil lahat po kilala tayo ng ating Panginoon. Dahil dito po tayo sa Christian living mga kapatid, kaya hindi ko po ito iwan mga kapatid, tapusin po natin ito. Amen? Sabi nga dito mga kapatid, Leviticus chapter 19 verse 11, hallelujah. Sabi dito mga kapatid na sabi dito sa 11, huwag kayong magnakaw ni mangdaya ni magsinungaling ang sinuman sa inyo. Amen? Or ang sinuman sa iba. Praise God. Isa po itong utos mga kapatid na huwag po tayong magsinungaling. Amen? Ito po'y utos ng ating Panginoon sa atin ngayon. Hallelujah, nung sa Old Testament, ngayon din po sa New Testament, mga kapatid. Amen. Ang Roma ay nasa New Testament, and ang Old Testament, yun pong Leviticus chapter 19, verse 11, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one another. Yun po ang Leviticus chapter 19, verse 11. Amen. And number 2, goodness is a fruit of the Spirit. Honesty is goodness. Hallelujah. Ito po ang fruit of the Spirit, mga kapatid. Hallelujah. Ang pagiging honest. Fruit of the Spirit, mga kapatid. Amen? Dishonesty is evil. Lagi nating tandaan, ang taong or ang dishonesty is evil. Hallelujah. Hindi po mula sa Panginoon. The Holy Spirit cannot indwell the temple of one who is disobey or dishonest. A small act of dishonest will grow. Lagi nating tandaan, kunting mong pagsisinungaling, lalaki yan. Okay? Lalaki yan mga kapatid. Praise the Lord. Sabi dito, the Christian must be careful to be completely honest in all. Amen? Honest, sabi dito mga kapatid, praise God. Lahat po daw tayo na mga Kristiyano, dahil nga tinawag na tayong Christian at lumakad na tayo na may Kristo. Amen? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, praise God. The Christian must careful to be completely honest in all of his dealing with others. Amen? Hallelujah. Tinuturuan po tayo na dapat be careful. Amen? Hallelujah. At sa kunting pagkakamali, ako din mga kapatid, no, may panahon na nakapagsinungaling tayo. Pero dito nare-rebuke tayo mga kapatid. Hindi po ako sabi na, oy, exempted ako dito. Isa po ako na, kaya nga, alam nyo, lumalamig yung kamay ko kasi alam ko, ang salitang ito mga kapatid, maraming sagasaan. Amen? Marami pong tao na nakagawa dito. Hindi po ako sabi, oy, Sister Jenny, perfect ka. No. Hallelujah. Isa din po akong nare-rebuke ngayon. Okay? Sabi dito mga kapatid, hallelujah, praise God, our great acts are but extensions of our small we will finally reap in life.
Hallelujah. Kung tayo po mga kapatid ay nagtatanim ng kasalanan, kasi kasalanan man yan mga kapatid. Hallelujah. Atin din po yang tinatawag na hallelujah, magbunga. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi dito mga kapatid, the habit we have so from the beginning of our Christian walk. Hallelujah. Kailangan natin na magsimula po tayo sa pagiging Christian, mga kapatid. Lalakad po tayo bilang as a Christian, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Wala naman pong mawala sa atin na maging honest tayo. Yes, may mga tao na i-down ka, pero sa Panginoon, mas lalo ka ng kaawaan ng ating Panginoon. Lord, ito yung mga nagawa ko, nakapagsinungaling ako. Be honest to God, mga kapatid. Read the Bible of Leviticus chapter 19 verse 35. Ang sabi niya dito mga kapatid sa 35, praise God, hallelujah. Sabi niya dito mga kapatid, hallelujah. Leviticus 19 verse 35, okay, 35, sabi niya dito, huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. Amen. Marami kasi ngayon na mga timbangan, mga kapatid, na 9 grams lang, pero nilagay nila is 10 grams. But hindi ko alam kasi nakapagtrabaho po ako sa isang tinatawag mga kapatid na doon po sa supermarket, no? Praise God, hallelujah. Pero hindi po yung mall. Yung mall mga kapatid, okay po yan yung timbangan nila dyan. Pero sa mga bukot-bukot, for example, sa market lang mga kapatid, mayroon talagang daya yan. Pero lagi nating tandaan, huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pansukat o pagtimbang o pagtakal. Praise God, hallelujah. Sabi dito, hallelujah, dahil ito po ay pagsisinungaling. The Christian and honesty po ang ating topic. Okay? Sabi dito mga kapatid sa Deuteronomy chapter 25, okay, ating basahin mga kapatid kung totoo ba to. Baka Sister Jeannie naman ay nagsasalita lang na hindi naman dito sa Bible. Okay, babasahin po natin mga kapatid. Deuteronomy chapter 25. Hallelujah. Ito po talaga mga kapatid, kung nais tayong maging karapat-dapat, yes, karapat-dapat naman tayo. Bawat minuto nagkakamali man tayo, pero isa po ditong tinatawag na rebuke sa atin. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 25 verse 15 mga kapatid, hallelujah, isang tunay na tapat na takalan magkaroon ka upang ang inyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupain. Ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Hallelujah. Kailangan pala tayong maging tapat mga kapatid. Amen? Para magtagal tayo mga kapatid dito sa mundo. Maraming mga nagsisinungaling kasi na hindi na tumatagal yung buhay nila mga kapatid. Kaya hindi tayo doon. Amen? Hallelujah. Magtapat tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen? Nagkakasala tayo. Lumapit tayo. Tumingi tayo sa tawad. Umingi tayo ng tawad sa ating Panginoon dahil tapat ang Diyos na kaya niya tayong patawarin mga kapatid. Sabi sa Kawikaan o chapter 11 verse 1, ang maranyang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Hallelujah. Kaya importante natin mga kapatid ay tama. Praise God. Kung tayo po, wag po tayo magsaksi ng kasinungalingan. Amen? Lalo na yung magsisinungaling ka sa kapwa mo, mga kapatid. Sino ba sa Bible character na nagsisinungaling, mga kapatid? Sino po dito? Unang-una, nagsinungaling mga kapatid. Meron ba kayong alam? Alam kong alam ninyo rin, di ba? Unang-una mga kapatid, yung nagsisinungaling is si Satan. Hallelujah. Di ba? Si Satan mga kapatid, yung serpent, di ba? Nagsinungaling siya kay iba eh. Sabi niya, sige, kain ka nito para maging Diyos ka. Oo. Kaya si Satan po ang unang-unang sinungaling. Minsan, na-adapt din ng mga tao, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya, ingat po tayo, mga kapatid. Yun po ang the Christian and honesty, mga kapatid. Letter C, the Christian and his temperance. Sabi dito, mga kapatid, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is a reasonable service, and be not conformed
to the world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Romans chapter 12, verse 1 to 2, mga kapatid. Isa po ito na paalala sa atin bilang Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni Apostol Paul, I beseech you. Ako po'y nakikiusap sa inyo, mga kapatid. Amen. Na hindi po tayo makipag-ayo dito sa mundo. Hallelujah. Kailangan iharap natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Yung gigil na gigil ka, mga kapatid, pasensya kayo. Ganito ako nung gigil na gigil ako pag magsalita ba. Ayan, sabi dito, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid ko, ipinamanhik ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan. Amen? Na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapatan na pagsamba. Amen. Ito po, mga kapatid, na kailangan natin, the Christians and temperament. Hallelujah. Isang Kristiyano, mga kapatid, number 1, submission. Kailangan nating submission sa sarili natin sa Diyos. We obey God's words because we love Him. If you don't obey the word of God, ibig lang sabihin doon na hindi mo mahal ang Panginoon. Di ba pag nagmahal tayo, mga kapatid, tayo po'y, for example, langga. Eh, tika muna, mga kapatid, mag-example muna ako dito, ha? Ay, tumawan tuloy ako. Okay. Parang ayaw ko mag-sample, mga kapatid. Natatawa man tuloy ako. Ano ba itong naisip ko? Ayan. Praise God. For example, mga kapatid. Ayun. Sige, di na tayo mag-sample dito, mga kapatid. Diretso na ta. Mamaya na tayo mag-sample. Okay? Praise God. Sabi dito, mga kapatid. Submission. We obey God's words because He loved Him. Amen? Pag love natin ang Panginoon, siyempre may takot tayo. Kailangan talaga nakaaya-aya tayo sa ating Panginoon. Kaya nga may pagtuturo eh. Kaya nga may salita ng Diyos, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng paano ba nga ako mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil maraming mga tao ngayon na tinatawag ng Christian pero hindi niya alam paano lumalakad na ayon sa pagka-Christian. Kaya benefits of Bible study, God's Word sanctifies us. And then, mga kapatid, sabi doon, mga kapatid, it keep us accountable. And then convict us of sin and draw us the repentance. Dahil sa salita ng Diyos, draw us closer to God. Ang Bible study is napaka-importante. And then, God's Word teaches us and matures us, mga kapatid. And then, the Bible give us hope. Amen? Hallelujah. For example, wala na hope. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. May salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng hope, mga kapatid. Akyat na po si Sister Jean. Ayan. Hallelujah. Welcome po. Hallelujah. Ang aming mahal, napaka-busy po niya. Kaya, ayun, nalit. Okay, mga kapatid, by our obedience to the word, we communicate to the world that we love Jesus Christ. More important, we communicate our love to Him. Amen? Dahil nag-submit ka sa ating Panginoon. Thank you sa pagsaka. Ayan. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah, nandito po tayo, obey the word of God. And then communicate to the word that we love Jesus Christ. More important, we communicate our love to Him. Amen? Hallelujah. And number 2, mga kapatid, sa letter C na po tayo, self-control. Hallelujah. Bilang isang Kristiyano, meron na po tayong self-control. Meron tayong submission, and meron na po tayong self-control. Okay. Sabi dito, mga kapatid, he that I son angry, delay foolishly. Sabi dito sa Proverbs chapter 14, verse 17, mga kapatid, basahin ko nga. Hallelujah. Proverbs chapter 14, verse 7, mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali, or 17 pala. Sabi niya dito, siyang nangagalit ng madali ay gagawang may kamangmangan, at ang taong may masamang kata ay ipagtatanim. Praise the Lord. Hallelujah.
Kaya ito po mga kapatid, no, kung siya po ay madaling magalit, ang tawag po doon ay mangmang, kamangmangan po mga kapatid, yung madali kang magalit ba. Praise God. Ito po mga kapatid biblical po tayo. And then next, the devil used anger as a tool to destroy home, as a church and life. Anger is a forerunner of the many others hurtful and hateful things. Di ba? Pag may galit tayo mga kapatid, nagtanim tayo ng galit, ayaw natin marinig, pati yung boses niya. Pag may galit kayo sa partner niyo mga kapatid, no, yung, sa akin lang to mga kapatid, nung dati ngayon, wala po yun. Yung hindi pa tayo Christian at hindi ko pa po kilala ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Pero alam niyo mga kapatid, pag 1 hour mga kapatid, yung ano ba, yung nalumay, na ano yung puso mo, parang ikaw na naggawa ng action para lambingin. Sabihin mo na, babe, babe, ayun na, yun. Di ba? Tayo na yung gumagawa ng action kasi minsan kasi yung babae mga kapatid, medyo may init na ulo ba, may tupak. May tupak mga kapatid, medyo awayin ka pero lambingin ka naman pag katagalan. Ganun po kaming mga babae. Dati yon, dati. Okay. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, balik po tayo, no? Sabi dito, makapanakit po tayo. And hateful things. It's the root of murder. O minsan, nakapatay. Hallelujah. Minsan, namamatay yung pag-love dahil sa hatred na hindi nagpapatawad. War and self-destruction. Di ba? Marami pong mangyayari talaga. And it leads to bad decision. Dahil sa galit mo, nag-decision kang, hiwalay na tayo. Hindi na ako masaya sa ating relasyon. Decision ka na agad, mga kapatid. Pero after kinabukasan, mga kapatid, hallelujah, hindi na tayo maghiwalay. Ito si Sister Bibi Love, huwag ka talagang mag-decision agad, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ito din po ang literal na mga physical, mga kapatid, na mga kinaiya ba, no? Hallelujah. Walang self-control. Kaya, mga kapatid, sabi dito, hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, lead to bad decision. Dahil sa galit mo, mga kapatid, nalilid ka sa maling decision. So, many sin, maraming sin, bitterness, and hatred. Hallelujah. Kaya, letter A, there is anger that instructive. We should be angry with sin. Hallelujah. Ang salitang anger, mga kapatid, nakapagbuo po ito ng maraming kasalanan. Okay. Basahin po daw natin, mga kapatid, ang Mark. Sige, puntahan natin si Mark, mga kapatid. Susunod po yan sa Matthew. Praise God. Hallelujah. Okay. Mark chapter, praise the Lord. Okay. Mark chapter, praise the Lord. Sabi dito sa letter A na po tayo. Mark chapter 3. Okay, chapter 3, mga kapatid, verse 1. Babasahin ko po, mga kapatid, ha. Praise God. Sabi dito sa Mark, mga kapatid, chapter 3. Agay. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, sabi dito, mga kapatid, chapter 3. Basahin ko lang po, mga kapatid. Mark chapter 3. Tama ba ako? Okay, chapter 3, verse 1 to 6. At siya'y muling pumasok sa sinagoga at dito'y may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay at siya'y inabangan nila kung pagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ng kamay, matindig ka. At sinabi niya sa kanila, katuwiran baga ang gumagawa ng magaling na araw, Sabat, o ang gumagawa ng masama, magliligtas sa ibang buhay, o pumatay. Datapwat sila'y hindi nagsiimik. Number 5. At sila'y lumingap sa kanilang palibot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanyang puso. Ay sinasabi niya sa lalaking, lunat mo ang inyong kamay at iunat mo ang inyong kamay, at iniunat niya at gumaling ang kanyang kamay. Sabi dito, at labas ang mga Parisiyo, pagdakay nakipag-unahan sa mga Huridiano laban sa kaniyang paano niya siya pinapuksa o maipapupuksa.
Praise God. Ito po mga traders, ang anger, di ba? Dito po mga kapatid, nagagalit po siya. Sabi nila, oy, makapagpabagaling ba tayo? Dahil sabat, ano ba gusto ninyo? Gumawa ng masama or magligtas ng isang buhay? Di ba? Hallelujah! Praise God, pinapapili po mga kapatid. Pero ang ginagawa po, nagmilagro ang ating Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid, okay? Sa next po tayo, letter B, the Christian is to be anger and sin not. Pwede tayong magalit, pero wag tayong magkakasala. Ano po ba yun? Pwede ba yung magalit, kapatid? Grabe naman to si Lord. Na? Pwede tayong magalit kasi si Lord nagalit din naman eh. Pero wag nating na magkakasala tayo. Bakit nga? Okay, sabi dito sa Episode chapter 4, mga kapatid. Okay. Episode chapter 4, verse 26. Ang sabi dito, kayo'y magalit at huwag mga kasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Kung ibig sabihin, magalit kayo ngayon, mamaya, wag na, peace na tayo. Wag nang magalit na, dalhin natin hanggang matulog. Kasi kung dadalhin mo hanggang pagsalop ng araw, mga kapatid, nagkakasala na tayo. Yun po ang ibig sabihin doon, mga kapatid. Number 1, submission. Number 2, self-control. And letter A, ito na po mga kapatid, yun pong nagpapagaling, no? Hindi po yun masama. And minsan, sabi dito mga kapatid, there's anger that constructive, no? Praise God. And then, ito po mga kapatid, letter C, what's your reaction? A soft answer, turn away, wrath, but grievous words stir up anger. Hallelujah, sabi dito mga kapatid. Okay, Proverbs chapter 15, pupuntahan po natin mga kapatid, ang Proverbs. Okay? Proverbs chapter 15, mga kapatid, verse 1. Ang malumanay na sagot ay nakapagpapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. O, di ba mga kapatid? Minsan, dahil lang sa boses natin ba, lalo na't mga katulad sa atin, mga kapatid na Bisaya ba, magsalita, di ba, Sister Angel, ang lakas namin magsalita, pero hindi pa kami galit yan, ha? Lalo na't masigurog magalit kami, no? May mga boses talaga na malakas, no? Malakas ba? Katulad sa akin, minsan ba na parang singka, pero para sa akin, hunghung pa na. Parang, anong tawag sa hunghung sa Tagalog, mga kapatid? Pero hindi ako galit. Ganun lang talaga yung boses ko. Parang burag nakahunat ba, brother mo? Tama ba ako, brother mo? Nakahunat. Nakahunat ba? Praise God. Hallelujah. Yun po mga kapatid, no? Ang malumanay na sagot ay nakapagpapawi ng puot. At din ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 'Di ba? Pag sabihan mo yung partner, kasi partner naman kayo dito eh. 'Di ba pag may partner kayo mga kapatid, pero kung nagsalita siya ng mahinhin, 'di ba? Parang kung baga galit ka sa kanya pero yung sagot niya sa iyo malumanay, 'di ba? Parang nalumnay ka rin ba? Totoo po 'yan mga kapatid, napawi yung puot mo. Lalo na galit yung partner ninyo, sabihan niyo na, sige na, I love you na, I love you na, oh, I love you na. Oy, naku mga kapatid, madali lang yan kasi lalo na itong mga lalaki, mga kapatid, marupok yan. Amen? Naku, totoo yan mga kapatid, pag galit yan, lambingin mo yan mga kapatid, isang lambing lang yan mga kapatid, mawala na yung galit nila. No? Nawa, pero ang babae, nako, hirap suyuin. Brother mo, di ba totoo po, brother mo? Ang babae mahirap suyuin kaysa lalaki. Ang lalaki, madali lang suyuin sa totoo lang. Pero, bakit ako makapagsabi mga kapatid? Dahil babae ako. Hallelujah. Ang lalaki, madaling suyuin. Pero pag babae, ako mga kapatid. Pero, pag tingin sa babae, nagalit na din yung sinusuyo niya, ay doon na din mga kapatid. Nag-ano na din siya, yung okay na, pinatawad na kita. Gayubyaan, gayubyaan, dahil ba, no? Hallelujah, praise God. Hallelujah, di ba napakasarap yun mga kapatid, nang doon yung pag-unawaan. Okay, sabi dito mga kapatid, kailangan natin na ang malumanay na sagot ay makapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. For example, yung partner ninyo nasa labas, pagdating, bakit ngayon ka lang dumating?
Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Uy, late ka na, hindi ka na nakasali sa pagkain, hapunan, o, 'di ba mga kapatid? Dapat malumanay ang ating, lalo na't pagod yung ating partner, okay? Sister Gina, parang correct ko dito, no? Hallelujah. Ayan mga kapatid. And next, mga letter D, look the Lord for your example. Tingnan daw natin ang ating Panginoon na siya po ang ating example, mga kapatid. Marami pong verses dito, Nehemiah chapter 19 verse 17, and Psalms 30 verse 5, and Psalms 103 verse 9 to then mga kapatid, and then sabi dito sa Psalms, He is slow to anger, His anger is direct against evil. Okay, dito lang po, isa lang pong verse kung basahin mga kapatid, kasi kung isahin natin ito, marami pong verses kasi. Hallelujah. Humingi lang kayo kung gusto ninyong topic nito mga kapatid, kasi ibibigay ko to sa inyo. At itong mga topic na ito mga kapatid, binabayaran po namin to nung nag-Bible school po kami. Pero para sa akin po, isi-share ko po sa inyo dahil gusto ko din po, kasi hindi ko man alam na ano tayo dito, kailan lang po ako dito sa God is Our Strength o sa online, no? Pero may maiiwan po ako na masasayang alala. Ala-ala. Yan. Masasayang mga alala. Mga alala ba? Mga alaala ba yun? Alaala? O, tama ako, alaala mga kapatid. Amen. At sabi dito mga kapatid, hallelujah. Sabi dito sa Psalms 103 mga kapatid, kasi about po ito bilang isang Kristiyano, at napakaganda po ito mga kapatid, lalo na ma-apply ito, no? Sabi ko nga, kung ngayon siguro may asawa ako, napakaganda siguro ng takbo ng buhay ko, kasi nandoon na yung salita ng Diyos na nasa aking puso na. Hindi na siguro ako katulad dati mga kapatid na, bakit ngayon ka lang? Ay nako, galit na galit ba mga kapatid nung wala pa tayong Panginoon, talagang, pero hindi naman ako ganun talaga kapatid. Yung aming ano ba, yung kapitbahay namin mga kapatid na, ako din, hindi naman ako nagsigaw, talagang hindi ako palasigaw. Ang ginagawa ko lang ay, hindi ako nagsalita. Yun talaga yung ayaw niya sa akin, yung ayaw kong magsalita pag galit. Sabi ko, kasi kung gusto mong magsalita ako, mas pagsalita ko ng masakit. Ganun talaga hanggang yun lang natin. Okay, balik tayo mga kapatid kasi lumayo po ako eh. Hallelujah, balik po tayo. Psalms 103 mga kapatid, verse 9. Sabi dito mga kapatid, balik na tayo ha sa ating topic. Hindi siya makikipagkaalit sa palagi niya kaya tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Amen? Hindi siya makikipagkaalit na palagi ni matataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Praise God. Ang ating Panginoon, pag siya po ay nagalit, ay hindi po siya galit na agad. Galit na lagi. Nandun pa rin yung pag-ibig niya, mga kapatid. Okay, dito po tayo sa letter C, Christian and his temperament. Sabi dito sa number 3, mga kapatid, a disciplined life. Amen? May disiplina po ang ating buhay. Only by consistent discipline, living can that strength of characteristic be deployed, which can face advertises without fainting. Amen? True holiness both implies and demands discipline. Letter A, discipline is the key to power. Okay? Discipline is the key to power and every realm of life, and the rest belong to the discipline, and the undisciplined mind is always and easy prey to the figure of pride. Hallelujah. Ang taong walang disiplina ang kanyang isip, mga kapatid, always lang siyang nakagawa ng pagkakamali. And then letter B, mga kapatid, sa number 3 po tayo, no? Dito po tayo sa discipline life. Letter B, discipline is a mark of maturity. Ang disiplina, ilang oras na ba ako? Wala, 39 na pala ako mga kapatid, no? Okay, sabi dito mga kapatid, discipline is the mark of maturity. Discipline means discipleship following Jesus with one self-deny and one cross result.
carried in a general sense. Okay. Self-discipline is a ability to regulate conduct by principle and judgment rather than impulse desire. Amen? Hallelujah. Maganda talaga yung may disiplina tayo. Amen? Dahil ang disiplina ay nagkaroon po tayo ng pagiging maturity. As a Christian, may disiplina din ang pagiging Christian, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, desire high pleasure or social custom. It is basically the ability to subordinate. Number 1, appetite. Ito po ang dapat nating i-discipline. Pagkain. Huwag tayong kumain ng mataba, nakaka-high blood. Huwag din tayong magkain ng maraming asin, salt. Amen? Appetite. Kailangan maintain. At kailangan din yung pagkain natin mga kapatid, huwag puro kanin. No, huwag tayong laging pagkanin mga kapatid kasi nakakalaki po yan. No, nakakataba. And then, dapat fruits. And then, vegetable mga kapatid. Disiplina. Gusto natin na humaba yung buhay natin, disiplinahin natin pati pagkain. Kaya as a Christian, meron pala ditong topic natin na talagang as a Christian. Okay. Number 2, hallelujah, discipline, ito po emotion. I-disiplina din po natin yung emotion natin. Dahil minsan, yung emotion natin mga kapatid, ay, anong tawag dito, manadadala tayo sa ating emotion. Sobrang galit mo ba? Sobrang silos mo ba? Tapos, hallelujah, hindi mo na alam pala na, mula na pala yun kay Satan mga kapatid, na kapag, for example, dito kasi sa imo, puro na lang love life minsan dito. At hindi mo na control yung sarili mo mga kapatid. Dahil sa pagsisilos mo, yung partner mo, mini-message mo na, kayo ka pag babae mga kapatid, wag hindi Christian, nako, mga kapatid, umayos yan kasi yung bibig niyan mga kapatid, parang masinggan. Oh, parang masinggan nga mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito mga kapatid, discipline our emotion. Una, discipline our appetite. And then discipline our emotion. And then discipline our moods. Kasi minsan yung mood natin, lalo na may may dalaw yung babae, mga kapatid, di mo na maintindihan anong ugali ng babae. So, pagkatapos ng dalaw, mga kapatid, ang bait mo di ba? Huwag mo ako hawakan. Ganun po mga babae, mga kapatid, no? Nakarelate po ako na. And then, sabi dito, mga kapatid, discipline our speech. Oh, di ba? May disiplina din po talaga yung ating pagsalita, mga kapatid. Sabi dito sa James chapter 1 verse 26, kung ang sino man ay nag-isip na siya relihiyoso, samantalang hindi niya pinipigilan ang kanyang dila, kundi dinadaya niya ang puso. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Di ba mga kapatid? Hindi natin kaya dahil sa emotion galit natin mga kapatid. Nakapagbitaw tayo ng mga salita at nakapagpasakit tayo sa kapwa. At ang resulta, hindi tayo tinatawag, relihiyoso tayo pero hindi natin napipigilan. Isa din po ako dito mga kapatid na na-review. Okay? Number 5, yun po mga kapatid ha, kailangan pigilan natin, discipline our atang, mga kapatid. Number 5, adjust to authority. Kailangan na mayroon po tayong adjust, mga kapatid. I-adjust natin yung, ako yung ina. Dapat ako yung asawa. Kailangan ganito. Kailangan adjust po. Huwag po nating, mga na talagang, ito yung karapatan ko. Ako may karapatan nito. Di ba? Dahil sa minsan mga kapatid, sa mga hinahawakan natin na mga, ikaw ang leader. Ikaw ang ganito, ganyan. Ako ang masusunod kasi ako ang leader. Dapat kung anong gagawin ninyo, musubmit kayo sa akin. Minsan ang leader, hindi na din siya nag-submit doon sa mga members. Hindi po ganun mga kapatid. Kailangan, hallelujah, adjust natin na bilang isang leader, mayroon kang authority, maghingi ka rin ng doon sa mga kasamahan mo. Huwag kang padalos-dalos na yun po ang inyong gagawin. Kasi mahirap naman po at magkaroon po tayo ng pagkabahagi. Okay,
Hebreo chapter 13, mga kapatid. Malapit na po ako. At ang oras po pala natin as haba pala ito, mga kapatid. Mayroon pa ba itong letter A hanggang mga letter A pala ito, mga kapatid. Mahaba pala itong letter C, no? O sige, mga kapatid, paspasan na lang ni nato. Kay murag review na ni at nakakonsume na pala ako ng 45 minutes. Nasa YouTube tayo. Okay, 45 minutes na po ako, mga kapatid. Haba na po pala dito. Okay, dito mga kapatid, dito na po tayo sa adjust authority. Sa Hebreo chapter 13 verse 17, ang sabi niya dito, magsitalima kayo sa namimumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang pagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat ganito di nyo mapakinabangan. Ayan. Hallelujah. Ibig sabihin pala mga kapatid, magpasakop ta ba? Kung baga mga kapatid, dito sa gawain ng Panginoon, magpasakop tayo. Sino po dito si resident pastor natin? Ano po yung ano niya? Leader natin dito. Hallelujah. Basta ayon lang po sa kalooban. Kailangan pastor, ganito pastor yung ating mga plano. O, di ba? Sa mga leaders by leaders, kailangan magsitalima tayo sa namumuno sa atin. Dahil sila po yun ang tinatawag dito mga kapatid, nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. O, di ba? Yung mga pastor dyan na nagpupuyat, maraming salamat. Amen. Nagpupuyat ba kaya? Baka tulog na yung pastor natin dito. Kaway-kaway nga kayo dyan mga kapatid, kung nandyan pa ba kayo? Or natutulog na yata kayo mga kapatid, parang wala namang tao dito. Ayan, sister, ano lang, si God is our strength lang. Wala nang ibang gising. Hala, wala nang palang gising dito. Ayan, si brother mo. Sino pa? Dalawa na lang sila. Agoy, mga kapatid, dalawa na lang pala kayo dyan. Sabi pa man sa salita ng Diyos mga kapatid, dalawa o tatlo, magtatipon-tipon. Sister Buinafi, thank you sister. Parang tatlo na tayo. Sabi pa nga mga kapatid, dalawa o tatlo ang Panginoon nasa kalagitnaan. Okay lang. Present lang ng inyong mga profile dra. Sa mga busy naman, consider naman kayo mga kapatid. Ayan. Sabi dito mga kapatid, balik na tano kay murag taas raman kayo dyan eh. Letter C, a proper perspective concerning discipline. Okay? A proper perspective concerning discipline. Letter A. And number 1, avoid the trap of thinking that discipline is the supreme value of life. Right relation with God is the greatest of all treasures. Discipline must be seen as a servant, not a savior. Hallelujah. Discipline must be seen as a servant, mga kapatid. Number 2, beware of false pride in personal self-discipline. Okay. Isa po itong paalala na a proper perspective concerning discipline. Beware of false pride in personal self-discipline. Number 3, temperance is to be cultured. Cultivate, but not counterfeit. Discipline, there is a pagan or asceticism which call attention to itself. Christian discipline does not despise. Hallelujah. Ang Kristiyano daw mga kapatid, dapat hindi natin ito sabi mga kapatid, dahil it does not despise early blessings, but consecrate them to spiritual ends. Kaya ang Kristiyano, mayroon talagang mga disiplina mga kapatid. Kaya number 4, sabi dito, do not confuse discipline. Amen? Huwag tayong makonfuse kung tinuturuan tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Living with holy, living discipline is not holiness. Considered a well-disciplined athlete for an example. Amen. Praise God. When disciple is linked with heaven time nito mga kapatid, it becomes linked with holiness. Hallelujah. Kaya sa atin mga kapatid, kung tayo po'y na-disiplina, do not confuse. No? Ba't niya dinidisiplina ako?
Kasi pag tayo may mga anak, mga kapatid, dinidisiplina natin eh. Ganon din po tayo. Okay, letter D na po tayo. Para hindi na po tayo magtagal. Why we need discipline? Okay. Bakit kailangan natin madisiplina? The order line is the old in practicing and devotion life. Di ba? Order lines is a key of protecting devotion life. Di ba? Dinidisiplina tayo. Kailangan tayo mga kapatid sa pamagitan ng ating pagdevotion. Number 2, continued discipline is needed to keep the body in its place. And number 3, without it, the believers will not reach maximum efficiency in the Lord's service. Pag wala tayong disiplina, mga kapatid pala, ay hindi po tayo matatawag na mga kapatid. Kumbaga, hindi tayo natatawag na isang Kristiyano, mga kapatid. Kailangan talaga pala yung disiplina sa atin. Okay, next. Sabi dito mga kapatid, saan na ba ako? Hallelujah. Sabi dito number 3, without believers will not reach maximum efficiency in the Lord's service. Letter A mga kapatid, achieving in this discipline life. Ito po ma-achieve natin mga kapatid at dito na lang po ako magtatapos, no? Okay, achieving and discipline life. Begin with the simple things. Keep your things ordinary, your room, neat, put things away after using them. Praise God. Hallelujah. And then, number 2, train the body. Kailangan din po natin, i-training natin yung body natin, no? Learn to be relaxed. Isa po itong paalala bilang isang Kristiyano. Not finding, nandito na yung amo. And then, sabi dito matid, make yourself punctual. Ayan. Hallelujah. And then, number 5, organize your mind and thought. Kailangan i-organize din po natin ang ating mind. Kasi hindi po pala tayo minsan na-organize mga kapatid, no? Isa po itong paalala bilang isang Kristiyano. Basahin po natin ang 1 Peter mga kapatid. Dito po tayo magtatapos sa 11. Hallelujah. Sabi po 1 Peter mga kapatid, chapter 1. Okay? 1 Peter chapter 1 verse 13. Okay. Kaya't inyong bigkisin ang mga baywang na inyong pag-isip na maging magpapigil kayo sa inyong sarili. Magpigil kayo sa inyong at ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Kristo. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, organize your mind. Hallelujah. Praise God. Mayroon pa po akong 52, mga kapatid, para semi-Bible study tayo. Okay? Next, mga kapatid, learn to turn to good advantage and twice of event which through your will lead plans into confusion. And then number 7, cultivate an attitude of sincere gratitude for all correction and criticism. Mayroon pala pa tayo mga tino na gratitude na pasalamatan natin. Kailangan mayroon tayong attitude na sincere and gratitude, tinatawag na mapasalamaton for all correction and criticism. Huwag tayong magalit, huwag tayong pasalamatan natin yun. 8, practice the art of self-restraint. And then 9, conquer gluttony. Ayan. 11, cultivate a sense of responsibility. And 11, mga kapatid, cultivate a systematic prayer pattern. Dito po tayo nagtatapos mga kapatid. And next sa ating topic, the Christian and stewardship. Okay? Hallelujah. Dito po mga kapatid at nawa, meron po tayong nakukuha dito mga kapatid kahit sa kunting oras. Salamat po sa inyo na nagsimula po tayo sa letter B, letter C, at dito po tayo nagtatapos sa letter C and letter B mga kapatid. Kasi mahaba kasi ito. B at C lang po tayo ngayon mga kapatid. The Christian honesty and the Christian and his temperament. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. At time check po mga kapatid. 45 minutes tayo dito ngayon. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon.
At muli, sabi nga sa kanyang salita, Roma mga kapatid, balikan po natin ang Roma na sabi dito mga kapatid na wag nating paghigantihan ang gumagawa sa atin ng masama. Kaya tayo po mga kapatid, haleluya, kung ginagawan po tayo ng masama, wag po tayong maghihiganti dahil tayo po'y tinatawag na Christian. Christian bago na po tayo. Christian in life mga kapatid. Haleluya. Kaya panatilihin natin na lumalakad tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At dito po tayo nagtatapos mga kapatid. Next Saturday, God's willing, mayroon pa po tayong letter D at letter A. Then, marriage group o marriage mga kapatid na mayroong marriage at dito tayo matatawa. Kahit ako mag-study dito kapatid, matawa man ako kasi minsan na dati hindi ko nagawa. Ayan. Hallelujah. To God be the glory mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito po ang ating napag-usapan sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Lord God, makapangyarihan namin na Diyos. Salamat Lord sa inyong mga salita, Panginoon, na nagtuturo po sa amin paano kami mamumuhay bilang isang Kristiyano, Lord God. Salamat nawa, Panginoon, ito po'y aming ma-apply, lalo na magkaroon po kami ng partner sa buhay, maging sa aming pamilya, Panginoon, na nandoon yung pagpipigil namin sa aming sarili, Lord Jesus, na hindi po kami magalit ng magalit, O Lord God, na magkaroon po kami ng kontrol sa aming sarili, Lord. Maraming salamat sa inyong pagtuturo sa oras na ito. Nawa, Lord God, ito po'y aming ingatan hanggang sa inyong pagbabalik, O Lord God, upang hindi na po kami mamuhay ayon sa walang alamang, Lord God. Salamat sa inyong lingkod na inyong ginamit sa oras na ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa gabing ito. Sa pangalan mo, in Jesus' name, we pray. Amen. And to God be the glory. Ibabalik ko po sa ating MC ang lahat ng papuri ay iya para lang sa Panginoon. Praise God, brother mo. Siguro busy na sis Angel, ibabalik ko na po sa inyo and God bless us all.